Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga mahal mong kagiliw. Ako si Leklek at ang kwentong ibabahagi ko ay ang karanasan ko nang minsan kaming manirahan ng aking asawa sa may Cebu. Bago ko simulan ang aking karanasan, hayaan niyo munang ikwento ko sa inyo ang simula ng aming pag-iibigan ng aking asawa. Edad 18 ako nang nagtatrabaho ako bilang isang sekretarya sa isang hardware sa siyudad ng Bacolod. Doon ko nakilala si Tammy. Nagustuhan ko ito. Napakabait nitong tao. Maalaga, maalalahanin, responsable at higit sa lahat ay ramdam kong mahal na mahal niya ako. Palagi niya akong binibilan ng pasalubong kapag nagdi-deliver sila. Dahil sa mga pakulo nito, kung kaya't mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Sinagot ko ito sa mismong kaarawan niya. 5 taon ang agwat ng edad namin ni Tammy, kaya't masasabi kong mas matanda na talaga ito kung mag-isip. Para magkaroon ng bendisyon ng aming pag-iibigan, dinala ko si Tammy sa amin para ipakilala sa aking mga magulang at kapatid. Hinga lang, tumutol si nanay at tatay. Ayon sa mga ito, nakipagsundo na sila sa anak ng kanilang kumpare. Balak nilang ipakasal ako sa lalong madaling panahon. Pero yun nga, hindi ko gusto yung lalaking yon. Ni minsan ay hindi ko yung nakita kung kaya't sa galit ko sa aking mga magulang, ako na mismo ang nag-iya kay Tammy na umalis na sa lugar namin. At dahil malapit lang ang lugar namin sa sentro ng Bacolod, kung saan kami nagtatrabaho, ay naisipan naming lumipat ng lugar. Nagkataon naman na nagbukas ang isa pang tindahan ng hardware ang aming amo sa bayan ng Dumaguete sa Negros Oriental. Kung kaya't kami na mismo ni Tammy ang nagboluntaryo na magtrabaho doon. Gawa ng kilala na kami ng aming amo, dali-dali din itong pumayag. Nagpasalamat pa ito dahil nangangailangan siya ng tao na magbabantay sa tindahan na pwede niyang maiwan. Dinala kami ng amo namin sa lugar na yon. Sa taas ng hardware, may kwarto at kusina kung saan pwede kaming tumira. Naisip naman namin na doon na talaga bumuo ng pamilya. Tumagal ang aming pagbabantay sa tindahan ng 2 taon. Pagkatapos ng 2 taon na yon, napag-usapan namin ni Tammy na magpakasal na sa mayor. Napakasimple lamang ng kasal namin. Dinaluhan ng aming amo na siyang aming ninang at 2 kasamahan sa trabaho na siyang aming ninong sa kasal. Makalipas ang 5 buwan pagkatapos naming magpakasal, nagsabi ang aming amo na pupunta na ito ng ibang bansa kung kaya't kailangan na naming maghanap ng ibang trabaho. Binigyan na lamang nila kami ng kaukulang halaga bilang pasasalamat sa aming matagal na pagserbisyo sa kanila. Dahil doon, napag-isipan na lamang namin ni Tammy na magnegosyo. Tutal naman, may pangsimula na kami. At doon ay naisipan na naming umuwi sa lugar ng aking asawa, sa bayan ng Cordova. Huling linggo ng Marso nang umuwi kami sa Cebu mula Dumaguete. Mula sa sentro ng Cebu ay sumakay kami ng jeep papuntang Cordova. Hindi naman masyadong matagal ang biyahe mula sa sentro. Pero pagdating namin mismo sa bayan na yon, kailangan pa naming sumakay ng tricycle para makarating sa kanilang barangay. Pagdating naman sa kanilang barangay, kailangan pa naming maglakad ng hindi kalayuan papasok sa kanilang lugar. Mga nasa 15 minuto na lakarin lamang iyon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pagpunta ko sa lugar. Maganda. Maraming tanim sa paligid. Maraming punong kahoy. Pero may napapansin ako sa lugar na yon. Kahit pa ba napapaligiran ito ng tanim at mayayabong na punong kahoy,
Yung hangin, hindi ko masasabing sariwa. Hinawakan ni Tammy ang kamay ko habang naglalakad kami papasok sa lugar. May mangilan-ngilang tao na lumabas sa kanilang bahay para tingnan kami. Pakiramdam ko, napakamahiyain ng mga tao sa lugar. Nakatanaw lamang sila, pero hindi nila kinakausap si Tammy. Maya-maya'y may isang mama na humarang sa aming daanan. "Tammy, tagal mo nang hindi nakauwi ah. At ang ganda naman ng kasama mo." Wika ng mama na yon. Walang ano-ano ay bumukas ang pintuan ng bahay na nakaharap sa daan. "Ano na naman yan, budak?" Wika ng mama na lumabas ng bahay na yon. Dali-dali namang lumingon si Tammy. "Tay, dito na tayo nakatira?" Tanong dito ni Tammy. "Tammy, anak, ikaw na ba yan?" Tanong dito ng mama na yon. Kagad akong inakay ni Tammy papasok sa bakod. "O tay, ako na to. Ito yung asawa ko, si Leklek." Sagot at pagpapakilala sa akin ni Tammy sa kanyang ama. "Asawa? May asawa ka na pala, anak. Erina, alika dito at lumabas ka muna." Abay, nandito si Tammy. Kasama yung asawa. Pinapasok kami nito sa kanilang bahay. Pagpasok namin, dali-dali naman akong nagmano sa lalaking yon. Bumati ako. Tumango naman ito sa akin at ngumiti. Napanatag naman ang loob ko noon dahil ang kauna-unahang bumungad sa amin ay ang kanilang altar. Merong lumabas sa kusina. "Nay!" Tawag dito ni Tammy. Sabay lapit sa kanyang ina. Sumunod na rin ako at tinabot ang kamay ng ginang. "Manuhunay, magandang araw sa inyo." Magalang ko namang bati dito. Inabot naman sa akin ng ginang ang kanyang kamay habang nakangiti nun. "Asawa mo na ba ito, anak? Ang ganda naman." Nahihiya naman ako habang nagsasabi dito ng salamat. "Tamang-tamang dating ninyo. Nagluluto yung nanay niyo ng pananghalian." Nahihiya naman akong ngumiti sa mag-asawa nun. Kaagad naman kaming itinuro ng biyenan kong babae sa silid na siyang tutulugan namin. Ipinasok namin ni Tammy doon ang aming mga dalang gamit at ang ilang karton ay iniwan na lamang namin sa may sala. Mga pasalubong na namin kasi yon para sa kanyang magulang. Saglit lang naman akong nagpalit ng damit dahil init na ako sa suot ko. Pagkatapos ay iniwan ko na lang muna ang aming kagamitan na nakapatong sa may papag. Lumabas na muna kami para makipag-usap sa aking mga biyenan. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ko na bagong lipat lang pala sila sa lugar. Nasa 2 taon pa lamang. Dati umano silang nakatira sa bundok na bahagi ng Cordova. Pero ibinenta ng biyenan kong lalaki ang lupain nila doon. At bumili ng may hindi naman kalakihang lupain sa sentro ng kanilang baryo. Doon ko nalaman na nag-iisang anak lang pala nila si Tammy. Hamakin mo, Sir Seth. Matagal na kami mag-asawa ni Tammy pero hindi ko man lang alam na nag-iisa lang pala siyang anak. Magaan ang pakiramdam ko sa mga biyenan ko. Mabait sila. Kahit sa unang pagkakita ko pa lamang sa kanila ay alam kong nasa mabuting pamilya ako. Paksiw na isdang niluto ni Nanay Irena sa pananghalian. Dahil sa gutom, naparami ang kain ko noon. Pagkatapos kumain ay binuksan na namin ang karton na dala naming pasalubong para sa kanila. Habang si Tammy naman at Tatay Adring, nag-uusap na mag-iinuman silang mag-ama. Kami naman ni Nanay, abala sa pagbubukas ng mga pasalubong. Habang naghahango ng mga laman ng karton, ay tinanong ako ni Nanay Irena kung kamusta na mga magulang ko at kung ayos lamang ba sa kanila na sa Cordova na ako nakatira. Hindi ko na napigilan ng mangilid ng luha at ipinagtapat ko kay Nanay ang aking kalagayan. Sinabi ko rin na yon ang dahilan kung bakit sikreto kaming nagpakasal ni Tammy. Kumunot naman ang noon ni Nanay Irina, pero wala na rin itong magagawa dahil nangyari na
at nagpasalamat rin ito dahil pinili ko ang anak nila. Ngumiti na lamang ako at nagpasalamat rin sa kanya dahil tinanggap nila ako at nagpatuloy na kami sa aming ginagawa. Lumipas ang isang oras at gawa na rin siguro ng pagod. Nakaramdam ako ng antok. Nagpaalam ako na papasok na muna ako sa silid at matutulog. Sumunod naman sa akin si Tammy. Nag-iwan na lamang ito ng pera kay Tatay Adring. 4:00 ng hapon nang magising ako. Wala na si Tammy sa tabi ko. Nasa sala na ito at rinig ko na ang pag-uusap nila ni Tatay Adring. Lumapit na rin ako sa kanila at nagbigay galang sa biyenan. Hinanap ko kung nasaan si Nanay Irena. Dali-dali nila itong itinuro na nasa likod ng bahay. Nagpaalam ako sa kanila dahil gusto kong puntahan muna si Nanay Irena noon. Hinayaan lang naman ako ni Tatay at ni Tammy kung kaya't mabilis na akong pumunta sa kusina para doon dumaan papunta sa likod ng bahay. Nakita ko si Nanay doon sa likod na itinatanim ang mga puno ng gulay na nasa paso. Nakisali na rin ako sa kanyang pagtatanim. Doon ko nakita yung kagandahan ng kanilang paligid at may iba pang kabahayan na malapit lamang sa kanila. Nag-uusap naman kami habang nagtatanim. Mataas ang kanilang lugar at sa ibaba nito ay may ilang pamamahay. Isang maliit na sitio yon na nasa tawid ng maliit na sapa. Tinanong ko si Nanay kung kilala niya rin ba ang mga tao na nakatira doon. Ayon naman sa kanya, hindi umano masyadong naglalalabas sa mga nakatira doon. Ang tanging nakikita lamang nila palagi ay si Budak. Ito lamang ang madalas na nasa kalsada at nakikipag-usap sa mga tao. Pero walang masyadong nakikipag-usap dito sa kadahilan ng may kakaiba itong amoy. Naalala ko naman ang madalas kaming paalalahanan ng lola ko tungkol sa mga taong may malaing ginawa o yung kilala sa tawag na aswang. Na malalaman mong aswang ang kaharap mo dahil sa nakakasulasok na amoy nito. Hinarap ako ni Nanay at kinausap. Lek, mali ang sinabi ng lola mo na mabaho na agad ang amoy ng mga aswang ha? Ayon sa kanya, yung mga aswang umano kahit kasama umano yun sa bahay, hindi mo malalaman. Maliban na lamang kung makikita mo ito na inaatake ng pagiging aswang niya. Dahil naglalabas ito ng laway na may nakakasulasok na amoy. Pero kapag hindi naman umano, ay halos hindi mo yun malalaman. Tanging panghi at lansa lamang umano ng tao na tila ba hindi naliligo ang maaamoy mo nun. Dahil sa sinabi nito ay napatango na lamang ako. Tinandaan ko yun. Sinabihan rin ako ni Nanay na mag-ingat sa lugar nila. Lalo na kay Budak. Dahil yung tao na yun, kuno-kunong aswang. Mag-ingat din umano ako sa sitio Sibol na yon. Yung maliit na sitio kung saan nakatira si Budak. Tinawag nila itong sitio Sibol sa kadahilan ng bigla lamang sumulpot ang sitio na yun sa lugar. Dagdag pa ni Nanay, ayon sa kanilang kapitbahay na dating naglalako ng pandesal tuwing madaling araw, nakikita nito sa gabi na maliwanag ang lugar at tila ba may handaan. Nagtitipon-tipon ng mga tao sa labas ng kanilang kubo. Pero ilang araw lamang ang nakalipas simula nang nagkwento ang lalaki sa kanila. Bigla na lamang itong nawala na parang bula. Ultimong ang pamilya nito. Nawala rin. Naiwan ang bahay ng mga ito na parabang inabandona. Ang iba nilang kagamitan ay naroroon pa rin naman pero yung iba ay wala na. Marami ang nagsasabi na lumipat ng tirahan ng pamilya. Pero sa aking biyenan, hindi lumikas sa mga yon. Mas matimbang ang kanilang paniniwala na may kumuha sa mag-anak na yon. Kung pagbabasihan kasi ang mga magulo nilang kagamitan na naiwan sa kanilang tahanan. Dahil doon pati ako, napaisip na rin. Paglingon ko sa bahagi ng lugar kung saan tanaw ang bakuran ng sitio,
may nakita akong isang tao na nakatitig sa aming kinaroroonan. Hindi ko alam kung bakit tila bigla na lamang nanayo ang mga balahibo ko sa batok nun. Hindi ko na lamang sinabi yon sa biyenan ko. Baka guni-guni ko lamang yon. Bunga ng aming pinag-usapan. Alas 5 ng hapon, niyaya na ako ni nanay na pumasok. Sakto lang naman dahil tapos na kaming mananim ng mga gulay. Muli kong nilingon ang kinaroroonan ng city na yon. Pero napasigaw ako sa gulat. Nakita ko ang tao na parang gumagapang sa mataas na bahagi ng lugar. Palapit sa lugar namin. Tumakbo ako papasok sa loob pero si nanay naman ay huminto sa paglalakad at nagmatyag nun. Bago pa man ako makapasok sa bahay ay nakasalubong ko na si tatay at Tami na palabas na. Narinig ko man nilang pagsigaw ko kaya kaagad nila kaming pinuntahan. Sinabi ko sa kanila kung ano ang nakita ko. Pumunta sila doon banda. Tiningnan kong naroroon pa rin ang lalaki. Pero ang sabi ni nanay, wala na. Kailangan mong gawan ng pangontra itong si Leklek Adring, wika ni nanay. Doon ko nalaman na pareho palang albularyo ang aking biyenan. Kung kaya't medyo napanatag ang loob ko nang malaman ko yon. Doon ko naintindihan kung bakit nag-iisa lamang si Tami. Kadalasan kasi sa mga albularyo ay 1 hanggang 2 lamang ang anak. 3 na ang pinakamarami. Ipinagbabawal umano sa kanila ang magkaroon ng maraming anak. Kung ano man ang dahilan ng pagbabawal na yon, ay ang mga manggagamot lamang rin ang nakakaalam. Pumasok kami sa bahay nang wala nang makita sina Tatay Adring at Tami sa labas nun. Habang tinutulungan ko naman si nanay sa pagluluto, si Tatay at Tami naman ay nagsimula ng magsiga sa paligid. Naglagay sila ng mga goma sa siga na yon. Sakto naman pagkatapos nilang magsiga, natapos na rin kami sa pagluluto. Sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Habang kumakain, masaya kami nagkikwentuhan ng mga bagay-bagay na tila nakalimutan namin yung nangyari kanina. Hindi na namin pinag-usapan pang tungkol sa sitio Sibol at ang mga nakatira rito. Pagkatapos maghapunan, nagboluntaryo ako maghugas ng pinagkainan. Pagkatapos nun, nagkwentuhan lamang kami sa sala ng may marinig kami na mga huni sa paligid. Yung mga huni na yon, hindi naman malapit. Ayon kay Nanay Irena, malalaman na malapit lamang ang nilalang kapag mahina. Pero pabulong ang paghuni ng mga nilalang na yon. Pero kapag malakas at napakatalas ng pagtunog, nangangahulugang nasa malayo ang mga ito. Ipanatag mong loob mo, anak. Habang nandito kami ng Nanay Irena niyo ay walang mangyaring masama sa inyo sa lugar na ito. Baka lang naiisip ng mga yun na may mga bagong salta. Ngumiti na lamang ako at nagpasalamat. 2 oras pang lumipas at tuluyan na akong nakaramdam ng antok. Nagpaalam na kami mag-asawa na papasok na sa aming silid tulugan. Kinabukasan pagkagising ko, wala na sa tabi ko si Tami. At naririnig ko ng boses nito na nakikipag-usap kina Nanay Irena at Tatay Adring. Dali-dali naman akong bumangon at nagpunta na sa kusina para makapaghilamos. Pagkatapos makapag-ayos ng sarili, kaagad na akong lumabas ng bahay at nakipagsalamuha sa magpamilya. Nagkakape sila nun. Tinawag ako ni Tami habang nakangiti. Sinalinan niya ako ng kape na gawa sa pinakuluang sara-sara at binigyan ng nilagang saba na siyang nagsilbi naming umagahan. Habang nag-aalmusal, tinanong kami ni Nanay Irena kung ano ang plano. Kung mananatili na ba sa lugar o aalis pa kami para magtrabaho sa ibang lugar. Nag-isip si Tami at maya-maya ay tinanong ako nito kung ano ang desisyon ko. Sabi ko naman, nandito na si nanay at tatay. Mukha namang wala pang tindahan. Paano kaya kung magpatayo na lamang kami ng tindahan
at yun na lang yung palaguin namin. Nakita ko naman kung paano lumiwanag ang mukha ni Nanay Irene habang tumatango-tango ito. Ganun din naman si tatay. At ang higit na nasiyahan sa lahat ng sinabi ko ay ang asawa ko. Kung ganun, Irene, hindi tayo nagkamali sa ating desisyon na bilhin yung lupain na ito. Salamat sa desisyon mo, anak, na dito manatili dahil magagabayan namin kayo. At syempre ang aming apo kapag nabuntis ka na. Wika naman ni Tatay Adring na halata sa mukha nito ang kagalakan. Ngumiti na lamang din ako at pinagpatuloy ng pagkain at pagkakape. Pagkatapos noon ay sumama na ako kay Nanay Irene para puntahan ang aming tinanim kahapon. Habang nag-aasikaso ng iba't ibang punla si Nanay Irene, sinabi ko dito na gusto ko mag-alaga ng inahing baboy. Nagtanong din naman ako sa kanya kung may alam ba itong mabibila ng biik. Sa kaibigan ko, anak, ilang bahay lang yung pagitan mula rito. Nag-aalaga sila ng inahin at kakapanganak lang ng kanyang inahin. Gusto mo punta tayo doon para makapamili ka? Si Tatay at Tami naman ay nagpaalam na pupunta muna sa bayan para mamili ng maiulam at ng materyalis na kakailanganin para sa ipapatayo naming tindahan. Pumayag ako at nagpaalam na rin na dadalhin ako ni Nanay sa bibili namin ng biik. Naunang umalis sa mag-ama. Samantalang kami naman ni Nanay Irene, inayos muna ang mga inilabas namin kahapon sa karton ng mga kagamitan sa kusina bago umalis. Habang naglalakad sa daan ay may nakasalubong kami mga kabarangay nila Nanay. Pinakilala naman niya ako sa mga ito. Natuwa naman ang mga yon. May isa sa kanila na nakasuot ng damit sa pagsasaka na tila ba napakaseryoso na muka. Parang laging galit kapag tumitig. Binati naman ito ni Nanay at tinawag sa pangalang Pulong. Ipinakilala niya rin ako dito. Diiniin pa niya ang salitang manugang ko si Leklek. Tumango lamang ang Ginoo pero hindi man lamang ito nagpakita ng anumang emosyon. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni Nanay papunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Pagdating namin sa lugar, lumabas naman ito kaagad. Dinig ko rin ang mga nag-iingay ng mga baboy at biik ng ginang. Pinapasok muna kami sa bahay at doon ako ipinakilala ni Nanay. Tinawag niya ang ginang na si Ginang Melena. Natuwa ito nang malaman na gusto kong bumili ng 2 sa kanyang biik. Dinala kami kaagad nito sa kulungan ng mga baboy. At doon ko nakita ang nagagandahan nitong mga biik noon. Takang-taka ako gawa ng napapalibutan ng lambat ang kulungan ng baboy. Ultimong ang bubong. Hindi naman nagtaka si Nanay Irene noon na para bang alam niya kung para saan yon. Na-curious naman ako. Tinanong ko ito kung bakit may mga lambat doon. Tumingin naman siya kay Nanay Irene bago sumagot. Ayon dito, kailangan umano yon para hindi makapasok ang mga mahilig pumatay ng alagang hayop. Si Nanay Irene ay nagpaliwanag sa akin at nagsabi na kailangan din namin gawin ito sa magiging kulungan ng baboy para malayo sila sa mga ganun din. Pumili ako ng isang babae at isang lalaking biik. Tinalian ito ng ginang ng kulay pulang tela sa paa bilang tanda ng pagmamay-ari na. Hindi naman na kami nagtagal pa sa lugar. Umuwi na kami gawa ng magluluto pa kami ng tanghalian. Sa daan namin pabalik, naroroon pa rin si Pulong sa kubo na silungan ng mga tao kapag naghihintay ng sasakyan. Hindi naman na nag-abala pa si Nanay na batiin ito. Dumiretso na kami noon. Patuloy lamang akong hinawakan ni Nanay sa braso habang naglalakad. Nag-uusap pa rin kami, pero ibang paksa ang pinag-uusapan namin. Pagdating sa bahay, sinabihan ako ni Nanay na kung maaari ay huwag muna akong maglakad-lakad na mag-isa sa kalsada
habang hindi pa ako nakikilala ng lubusan sa lugar. Mahirap na umano, lalo na't may mga taga-sityo sibol ang lumalabas sa lugar kagaya ni Budak. At isa na rin doon ang lalaking kanina na si Pulong. Sinabi ni nanay na isa yon sa mga naengkwentro ni tatay. May 1 taon na ang nakaraan. Huminto lamang umano ito sa pamimirwisyo dahil na rin sa pakikipagsundo ng mga ito kay tatay. Maya-may dumating na rin ang mag-ama. May mga pinamili na mga ito. May nabili na rin silang lambat para sa kanilang gagawing kulungan ng baboy. Mabuti na lamang at alerto rin si Tatay Adring sa mga ganitong bagay kaya sinabihan na niya si Tami na bumili na kaagad. Ikinuwento naman ni Nanay Irina ang mga ginawa namin at kung sino ang nakausap namin sa daan. Kabilang na si Pulong. Ayon naman kay tatay, mag-ingat umano at huwag basta-basta magtiwala sa mga tao doon sa daan na yon. Lalo at hindi pa namin kabisado kung sino-sino ang kanilang kapitbahay at kalugar sa matagal ng panahon. Maya-maya, may tumawag sa pangalan ni Tatay Adring. Nang labasin ito ni Tami, isang ginang na may buhat-buhat na batang babae. Nasa 3 taong gulang lamang ang bata at sa itsura nito ay halatang matindi ang sakit na nararamdaman. Ang ginang na ito ay nagngangalang Remedios. Kagad namang ipinapasok ni Tami ang mga ito. Tiningnan nito ni tatay hanggang sa makita nito ang kuko ng bata na parabang nagkulay lila na. Kumuha si tatay ng luya at kaagad na inihipan ng orasyon ng bunbunan ng bata. Habang pinahira nito ng luya ang bawat daliri at kuko nun, hanggang sa pusod at mga daliri sa paa, pati na sa talampakan. Ilang saglit lang ay huminga ng malalim ang bata at agad na umiyak. Ayon kay tatay ay pinagkainteresan umano ng mga malaing ginawa ang batang yon. Dahil malusog umano ito, napakabibo. Pinatahan ito ng nanay niya. Binigyan ko rin ito ng biniling tinapay nila tatay kaya dahan-dahan itong tumaan sa pag-iyak. Tinanong ni tatay kung sino ang nakipaglaro sa bata o sino ang mga nakausap ng magulang kasama ang batang yon. Ayon sa ginang, inilarawan nito ang mukha ng tao na nakausap niya habang kasama niya ang kanyang anak. At base sa ikinuwento nito, napag-alaman nilang iyon ay walang iba kundi si Pulong. Ang nakita rin namin ni Nanay Irena kanina sa hintay ng sasakyan. Galit na galit si tatay nun. Hindi pa rin umano tumitigil ang mga yon sa pambibiktima. Kahit pa ba sabihin na taga-kabilang sityo ang mag-inang yon. Ganon pa man ay nasa isang barangay lamang sila nakatira. Kung kaya't sako pa rin ang mag-ina sa proteksyon dapat ni tatay. Hindi muna pinauwi ni tatay ang mag-ina ng araw na yon. Siya na munang pumunta sa bahay ng mag-ina para magbigay ng ulat sa padre de pamilya nito. Pero pagdating niya sa bahay na mag-anak, nakahanda na rin ang Ginoo para sundan ang kanyang mag-ina. Ang tanging ginawa na lamang ni tatay ay usalan ng dasal sa bulag umano ang tahanan ng mga yon para hindi makapasok ang nilalang at mataniman ng marka. Pagdating nila sa bahay, kumain kami ng tanghalian kasama ang mag-asawang Remedios at Antonio at ang kanilang anak naman ay naglalaro. Hindi pa ganoon kalakas ang bata. Kinahapunan, tumulong naman si Aling Remedios sa paghanda ng hapunan, habang ang mga kalalakihan ay nag-uusap sa sala. Pagkatapos ng hapunan ay inihipan ni tatay ng luya at binulungan ng batang yon. Dinasalan niya rin ito ng sabulag dahil sa ayaw niya makita ito ng aswang. Ako naman, dinasalan din ni tatay na pangpataas umano ng dungan. Ayon sa kanya ay para malabanan ko ang lakas ng presensya ng mga nilalang kung sakali mang dumating ang mga yon. Hindi niya manuuorasyonan ng pangontra ang bahay. Gusto niyang malaman kung pupuntahan pa rin ng nilalang ang tinitirahan namin noon.
kapag naramdaman nito ang presensya ng pamilya ng batang bibiktimay nila sana. Sa isip-isip ko, unang beses kong makakakita ng nilalang kung sakali mang totoo at patuloy yung sinasabing pag-atake nito. 9:00 ng gabi, nagsimula kaming makarinig ng mga huni ng hayop sa paligid. Una ay ang huni ng uwak. Pangalawa ay ang huni ng inahing manok na para bang nagtatawag ng kanyang mga inakay. Pero alam naman nating 5:00 pa lamang ng hapon, iniipon na ng inahing manok ang kanyang inakay, di ba? Kaya malabong huni ng totoong manok yon. Sunod naming narinig ay ang tunog ng baboy. Yun bang gutom at naghahanap ng pagkain? Hinahayaan lamang yun ni Tatay Adring at Nanay Erina. Tahimik lamang kami sa loob. 2 gasera lamang ang sinindihan ni Tatay. Ang isa ay nilagay nito sa lamesa sa kusina kung saan kami kumakain. At ang isa ay sa daanan na pagitan ng 2 silid kung saan ang isang silid ay doon muna pinatuloy ang pamilya ni Aling Remedios. Pero na mga oras na ito ay mas pinili naming manatili lamang sa sala. Ilang sandali pa ay may biglang dumapo sa may bubungan. Mabuti na lang at gawa yun sa yero kaya hindi kami natakot. Yun nga lang ay rinig namin ang bawat yabag ng nilalang na yon. Patuloy itong naglalakad sa bubong habang humuhuni ng wak, wak, wak. Bumubulong yung paghuni na yon. Hinayaan pa rin ito ni Tatay. Hanggang sa may isa pang lumapag sa bubong. At tunay para bang nag-uusap yung dalawa na hindi namin naiintindihan. Nagulat na lamang kami nang sumagot si Tatay ng, "Talaga ba? Kaya niyo akong patumbahin? At sa tingin niyo nagawa niyong sirain yung sabulag na nilagay ko? Sinadya kong hindi maglagay ng sabulag sa pamamahay ko." Pagkatapos sabihin niyo ni Tatay, nagwala ang 2 nilalang sa bubong. Kaya sinabihan ni Tatay si Aling Remedios na kargahin na niya ang bata dahil magsisimula na siyang hulihin na mga yon. Sumunod ang ginang. Nang makarga na ng ginang ang bata, ay bumubulong-bulong si Tatay. Hindi ko naiintindihan ang mga katagang binibitawan nito pero sa bawat pagbitaw niya ng salita, parang may napapahiyaw sa may bubungan. Sa pangalawa at pangatlo nitong pagsambit ng mga buhay na salita, biglang may lumagapak sa bakuran. Kasunod noon ay ang pasigaw na pag-ungol ng nilalang na para bang nasaktan ito. Dali-daling lumabas si Tatay daladalang buntot ng pagi. Sumunod naman si Tami, bitbit ang mahabang tabak ni Tatay noon. Paglabas ni Tami noon, meron siyang nakitang isang itim na tao na pasugod kay Tatay. Habang si Tatay naman ay may kaharap ng isa pang maitim na tao noon. Ang ginawa ng asawa ko ay pinuntahan niya ito at tinaga ng hawak niyang tabak. Tinamaan niya ito sa likuran na bahagi ng balikat niya. Napahiyaw ng malakas ang nilalang na yon. Dahilan para mawala sa konsentrasyon ng isa pang nilalang na kaharap ni Tatay, na siyang naging dahilan para mahataw agad ni Tatay ang nilalang na yon ng latigo. Napahiyaw din yon. Yung isa naman na taga ni Tami, tatakas pa sana, pero bigla niya itong tinaga. Tumalon ito pero natamaan niya ito muli sa paa. Maya-maya pa ay may malaking ibon na bumulusok pa ibaba at dinagit nito ang noon ay nasa lupang maitim na tao. Nagulat si Tami, lalo na't ang dugo ng nilalang ay animoy ulan umano na pumapatak sa lupa mula sa itaas. Maging si Tatay ay napatingin nun nang makita niya ang ibon na ito. Habang ang kaharap naman ni Tatay, unti-unting bumabalik sa pagiging tao.
Tumambad sa harapan ni Tatay si Pulong. Halos hindi na makilala ang pagmumukha nito dahil sa pamamaga. Punong-puno din ng latay ang hubad nitong katawan. Tinanong ni Tami si Tatay kung ano ang nangyari sa itsura ng nilalang. Ayon kay Tatay, maaaring tinamaan umano ang mukha nito sa ibinato niyang dasal. Ilang sandali pa ay narinig ko si Tatay na nagpatulong kay Tami sa pagbuhat doon kay Pulong para dalhin umano sa likod bahay. Pumunta ako sa kusina para panoorin mula doon kung ano man ang gagawin nila. Binaba nila ang nilalang sa may tumpukan namin ng basura. Doon ay nakita kong parang may binabanggit na mga kataga si Tatay. Dinadasalan niya ang wala ng buhay na nilalang. Kasunod noon ay ang pagtambak dito ni Tami ng mga goma na galing sa pinutol-putol na lumang gulong. Sa maniwala man kayo o sa hindi, sinigaan nila yon. Maya-maya ay umalis si Tatay at Tami. 1 oras lamang ang nakalipas simula nang umalis sila. Bigla kong nakita na yung sitio Sibol. Parang nagkasunog. Tanaw na tanaw ito mula sa lababo kung saan kami naghuhugas ng mga kagamitan at pagkain. Habang patuloy sa pag-usbong ang apoy ay nagtataka naman ako kung bakit hindi man lang yun nakikita ng mga kapitbahay namin. Patuloy kasing tahimik ang kabahayan ng mga ito. Merong sinabi si Nanay na hindi ko maintindihan pero ayon sa kanya, hindi umano lahat ng taga roon ay mapapansin yung sitio na yon. Sila lamang umano, kami na malapit doon. Isama mo pa na meron umanong inuusal o mga dasal ang mga nilalang doon para hindi lahat makakakita sa kanila. Kulang-kulang 1 oras pang lumipas ay bumalik na si Tatay at Tami. Doon ay napag-alaman namin na sila pala ang may kagagawan ng pagsunog sa maliit na komunidad. Bago pa man sila tuluyang pumasok ng bahay, tiningnan muna nilang nasusunog pa rin ang katawan ng nilalang sa basurahan. At para makasiguradong magiging abo talaga ito, nilagyan nila ng mga kahoy na iniipon ni Tatay para gawing uling ang siga. Isinalansa nila ang mga kahoy na kagaya ng pagsalansa nila ng kahoy kapag nag-uuling. Tinambakan nila dito ng lupa. Isiniksik nila mabuti ang pagtambak ng lupa hanggang tanging usok na lamang ang lumabas. At nang masiguradong tama na ang kanilang ginawang pagtambak, saka pa lang sila pumasok noon. Ayon kila Tatay, wala na umano silang naabutan dun sa sitio na yon. Pero nakakasigurado silang dumaan pa dun yung nilalang na dinagit ng malaking ibon. Ayon kay Tami, parang hindi naman umano karamihan ang nakatira sa lugar dahil iilang kubo lang naman ang naroroon. Napakasarap ng tulog namin ng gabing yon. Kagaya ng napag-usapan namin mag-asawa ay nagpatayo kami ng tindahan sa harapan mismo ng bahay ng biyenan ko. Nag-alaga rin kami ng baboy at mga manok, pati na rin ng itik. May mga naririnig pa rin kami mga kwento tungkol sa mga karanasan ng mga nabibiktima ng mga aswang. Pero malayo na yon sa kung saan kami nakatira.